Noong isang gabi sa isang maliit na baryo sa probinsya, mag-isa lang ako sa bahay ng lola ko. Tahimik ang paligid. Rinig ko lang ang hangin na dumadaan sa mga puno ng niyog at ang mahinang tahol ng aso sa malayo. Bandang 2:00 ng ating gabi, may narinig akong katok sa pinto. Akala ko kapitbahay lang, kaya sumilip ako sa bintana. Pero walang tao sa labas. Madilim lang ang daan at gumagalaw ang mga dahon ng saging sa hangin. Bumalik ako sa kama. Pero ilang segundo lang, tok, tok, tok. Mas malakas na ang katok. Kinabahan na ako. Sino ang kakatok ng ganitong oras? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at nagtanong, "Sino yan?" Walang sumagot. Paglingon ko sa bintana, may nakita akong anino na nakatayo sa labas. Mahaba ang buhok at hindi gumagalaw. Dahan-dahan kong binuksan ang kurtina para makita ng maayos. Pero bigla, nawala ang anino. Akala ko tapos na. Hanggang sa narinig ko ang isang bulong sa likod ko. "Bakit hindi mo ako pinapasok?" Dahan-dahan akong lumingon at doon ko nakita na nakabukas na pala ang pinto. Napatigil ako nang makita kong nakabukas na ang pinto. Sigurado akong isinara ko yon kanina. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang pag-uga ng pinto at ang malamig na hangin ang nararamdaman ko. "Sino yan?" Mahina kong tanong. Walang sumagot. Dahan-dahan akong lumapit para isara ang pinto. Ngunit bago ko pa ito mahawakan, may nakita akong bakas ng paa sa sahig. Basa. Parang may pumasok mula sa labas. Sinundan ko ang mga bakas. Papunta sila sa lumang kwarto ng lola ko na matagal nang hindi ginagamit. Habang papalapit ako, narinig ko ang mahinang pagbulong sa loob. Hindi ko maintindihan ang sinasabi, pero parang may kausap. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Click. Pagbukas ko ng pinto, walang tao sa loob. Pero ang bintana ay nakabukas at ang kurtina ay gumagalaw sa hangin. Akala ko tapos na. Hanggang sa may narinig akong boses mula sa ilalim ng kama. Mahina pero malinaw. "Akala mo ba umalis na ako?" Nang marinig ko ang boses mula sa ilalim ng kama, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan akong yumuko para sumilip sa ilalim ng kama. Madilim. Halos wala akong makita. Hanggang sa may 2 matang nakatitig sa akin mula sa dilim. Napaatras ako agad. Biglang nagsara ang pinto ng kwarto. Bang! Sinubukan kong buksan, pero ayaw na. Parang may humahawak mula sa kabila. Paglingon ko sa kama, may nakita akong mahahabang daliri na dahan-dahang lumalabas mula sa ilalim nito.
Kasabay nun ang mahinang boses. Matagal na kitang hinihintay. Kinilabutan ako. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng kwarto. Flick, flick, flick. At sa bawat patay ng ilaw, parang mas lumalapit ang kung anuman yun. Hanggang sa tuluyang namatay ang ilaw. Tahimik ang kwarto. Hanggang sa may maramdaman akong malamig na hininga sa tenga ko. At isang bulong ang nagsabi, na yon, hindi ka na makakaalis. Ang buong katawan ko, gusto kong tumakbo. Pero parang hindi ko magalaw ang mga paa ko. Tahimik ang kwarto. Wala na ang mga matang nakita ko kanina. Akala ko guni-guni ko lang ang lahat. Hanggang sa may narinig akong mahina na tawa mula sa likod ko. Hehehe. Dahan-dahan akong lumingon. Sa salamin ng kwarto, may nakita akong anino sa likod ko. Pero nang lumingon ako sa likod ko mismo, walang tao. Bumalik ako sa salamin. Nandoon pa rin ang anino. Nakatayo mismo sa likod ko. At dahan-dahan itong lumalapit. Biglang nagbukas ang radyo sa lumang mesa. Shhh! At may boses na nagsalita mula dito. Hindi ka dapat nagising ngayong gabi. Kasabay nun, nagsimulang kumalabog ang pinto ng kwarto. Bang! 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 Parang may gustong pumasok o lumabas. Pero ang pinaka-nakakatakot, pagtingin ko ulit sa salamin, ako na lang ang wala doon. Nang makita kong wala na ang refleksyon ko sa salamin, tuluyan akong nataranta. Sinubukan kong tumakbo palabas ng kwarto. Bigla namang bumukas ang pinto na kanina ay ayaw bumukas. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako papunta sa sala at palabas ng bahay. Pagdating ko sa labas, napansin ko na sobrang tahimik ng buong baryo. Walang aso, walang hangin, walang kahit anong tunog. Bigla kong napansin ang lumang balon sa gilid ng bahay. May naririnig akong mahinang bulong mula sa loob nito. Lumapit ako ng kaunti. At doon ko narinig ang pamilyar na boses na nagsabi, "Buti naman, nakalabas ka rin." Napatigil ako. Dahil ang boses na narinig ko ay sarili kong boses. Dahan-dahan akong sumilip sa loob ng balon. At ang nakita ko, ako mismo, nakatingin pabalik sa akin mula sa loob ng dilim. Mumiti siya. At bigla kong naintindihan ang lahat.